Sa 76 years ng NBA, kilala ang liga bilang Land of the Giants. From the pillar big men of the 50s and the 60s in Bill Russell, Wilt Chamberlain, Walt Bellamy, George Mikan, Willis Reed, to the superstar bigs of the 70s in Kareem Abdul-Jabbar, Elvin Hayes, Dave Cowens, Bill Walton, Wes Unseld, hanggang sa mga bigs ng 80s na sina Moses Malone, Robert Parrish, Jack Sikma, Artis Gilmore, Darryl Dawkins, hanggang sa pagpasok ng mga dominanteng sentro ng 90s na sina Hakeem Olajuwon, David Robinson, Patrick Ewing, Dikembe Mutombo, Alonzo Mourning, hanggang sa new generation big men ng 2000s na sina Shaquille O'Neal, Yao Ming, Dwight Howard at Ben Wallace. Pero matapos ng pagdomina ng era ng big man ng 2000 sa liga, unti-unti nang nawala ang pagkakakilanlan ng mga ito bilang mga pinakadominanteng manlalaro sa NBA. Sa mahigit 70 years ng NBA, 12 sentro ang nakapag-uwi ng League MVP title. At sa 12 na yon, 11 ang NBA champion habang 8 naman ang tinanghal na Finals MVP. Dahil sa mga numero na yan, marami ang umasa na magpapatuloy ang pagiging dominante ng mga big man sa 2010s era. Sadly, nagbago ang ihip ng hangin sa pagpasok ng panibagong dekada. Mula 2000s hanggang 2020, isang sentro lang ang nakapag-uwi ng League MVP at Finals MVP title. Yan ay si Shaq. Mula noon, wala nang big man ang nakapag-uwi ng mga nasabing titulo. Tanging si Dwight Howard lang ang kamuntingang makakuha ng MVP title, pero natalo rin ito sa huli ni Derrick Rose noong 2011. May isang taon ring nakalapit si Joakim Noah sa MVP title, pero pang-apat lamang siya sa MVP race at walang tumingin sa kanya bilang legitimate contender para maging league MVP. Ang iba pang star big man tulad nila Marc Gasol, DeMarcus Cousins, DeAndre Jordan, Roy Hibbert, Brook Lopez ang naging mukha ng mga sentro noong 2000s ng NBA, pero hindi nila naabot ang level ng mga all-time greats na big man. Dahil sa ilang taong kawalan ng mga dominanteng sentro, marami ang nagsabing wala ng star big man na makakapagdomina muli sa liga. Until 2014. Sa 2014 NBA Draft, sabay na pumasok sa liga sina Nikola Jokic at Joel Embiid. Pinili ng Philadelphia 76ers ang University of Kansas product na si Embiid bilang kanilang third overall pick sa draft. Marami ang natuwa sa pagkakapili ng 76ers kay Embiid dahil tila perfect partner ito para sa kanilang dating star point guard na si Michael Carter Williams. Unfortunately, things didn't work out para sa kanilang tandem dahil hindi agad nakapaglaro sa kanyang unang 2 taon si Embiid dahil sa injury. Ganun pa man, hindi sumuko ang kupunan sa kanya at patuloy na pinatunayan ni Embiid na isa siyang star sa liga. Samantala, napili naman si Jokic bilang 41st overall pick ng 2014 NBA Draft. Sa katunayan, nang tinawag ang pangalan niya sa draft ay sa kalagitnaan nito ng commercial. Ganun pa man, ipinakita pa rin ito na isa siya sa pinakamalaking NBA draft steals sa history ng liga. Yan ay dahil kada season ay nag-i-improve ang kanyang performance hanggang sa sumugal na ang Denver Nuggets na gawin siyang starting center ng kupunan nang i-trade nila si Jusuf Nurkic papuntang Portland Trail Blazers. Ilang taon matapos nilang pumasok sa liga, sabay rin na nagtala ng kanilang breakout season si Embiid at Jokic noong 2018-2019 season. Para sa center ng Philadelphia, nakuha niya ang kanyang second All-Star appearance matapos itong magtala ng 27 points per game matapos itong maglaro ng 64 games sa season, the second most games he has played in a season for his career. Pinangunahan niya rin ang 76ers na makaabot sa semifinals ng Eastern Conference Playoffs bago nabigo sa kamay ng Toronto Raptors sa loob ng 7 games. Para naman kay Jokic, ito ang kanyang unang All-Star selection year. Sa taon rin ito ay nagtala ang Serbian big man ng 20-10-7 averages. Pinangunahan ni Jokic ang Denver sa Western Conference Semifinals kung saan nagkaroon sila ng matinding high-level 7-game series kontra sa Portland bago tuluyang natalo. Ngayon, 9 years into their career, parehong nagpapakita ng dominanteng performance sina Embiid at Jokic.
Ang 28-year-old big man na si Jokic ay isa sa 12 big man sa NBA history na nakapag-uwi na ng League MVP title. Siya rin ang ikalimang sentro sa history ng liga na nakakuha ng titulo ng mahigit sa isang beses nang maging back-to-back MVP siya noong 2021 at 2022 season. Bukod pa dyan ay naging parte na rin siya ng All-Star team ng 5 beses at isang 3-time All-NBA First Team member. Noong 2020 season, pinangunahan niya ang Denver sa Western Conference Finals matapos mabura ang 3-1 lead ng 2 beses sa kanilang unang 2 serye sa 2020 playoffs. At ngayong taon, isa siya sa mga leading candidate na makuha ang League MVP title at posible niyang makuha ang kanyang ikatlong sunod na League MVP, bagay na hindi pa nagagawa sa NBA since 1986 nang makuha ito ni Larry Bird. Para naman kay Embiid, hindi pa man siya nakakakuha ng League MVP title, consistent naman ang pangalan niya sa listahan ng current top 5 players in the league. Sa edad na 29 years old, si Embiid ay isang 6-time All-Star, 4-time All-NBA member, 3-time All-NBA second team member at scoring champion. At ngayong taon, isa rin siya sa mga paboritong manalo ng League MVP title at nag-a-average siya ng 33 points per game. At dahil sa magandang performance ng dalawang big man, marami ang naniniwalang bumalik na ang mga Titan sa pagiging dominante sa NBA. Sa pangunguna nila Embiid at Jokic, maraming NBA team na ngayon ang naniniwalang kaya ng isang big man na manguna o di naman kaya ay magkaroon ng star role sa isang championship team. Bam Adebayo, DeAndre Ayton, Jarrett Allen, ilan lamang sila sa mga sentro na tinitignan ngayon bilang mga star big man na kayang punan ang star role sa isang championship contending team. At malaking impluensya sa kanilang success ay ang muling pagiging dominante nila Jokic at Embiid. Kayo ba mga pare ko, naniniwala ba kayong bumalik na ang pagiging dominante ng mga big man sa NBA? Sino ang favorite center of all time mo? Ikwento mo na yan sa comment section at huwag niyong kalimutan na mag-like, share, and subscribe sa W Gameplay. Bago mo i-exit ang video, teka, baka interesado ka rito. Gawin nating mas interesting ang panonood mo ng NBA with 1xBet. Pwede kang tumaya sa mga teams na tingin mo yung mananalo at kung tama ang prediction mo, pera na yun. Maski hulaang magkaka-overtime ba o hindi, pwede mong tayahan. Marami pang ibang sports dyan, maging mga local leagues sa atin. Kaya kung interesado ka, i-click na ang link sa ibaba. Madali lang din mag-register dito, pati mag-cash in at cash out via GCash. Kaya mag-register na at maglaro, gamitin na rin ang ating promo code para sa bonus sa iyong first deposit up to 7,000 pesos.